Huminto at magnilay-nilay. Napagtanto mo ba? Karaniwang hinahanap ng pera ang mga may pera na. Karaniwang dumarating ang mga oportunidad sa mga may kalamangan na. Inabot ako ng 5 taon para maunawaan ang kabalintunaang ito. Ngunit kailangan mo lang ng 2 minuto para baguhin ang paraan ng iyong pagkita ng pera. Bakit tila hinahabol ng pera ang mga hindi nangangailangan nito? Dahil ang mga bentahe ay laging dumarami. Sa kalikasan, lahat ay balanse. Napakaraming kuneho, lumilitaw ang mga lobo. Napakaraming damo, nagkukumpulan ang mga usa. Ngunit sa lipunan ng tao, ang patakarang ito ay nilabag. Ang pera ay umaagos pataas. Ang pera ay umaagos patungo sa kung saan may pundasyon. Kunin ang halimbawa ng isang batang lumalaking napapaligiran ng mga libro. Ang pagbabasa ay nagiging isang ugali. Mas mataas na marka, mas magandang paaralan, mas magandang trabaho. Ang isang maliit na paunang bentahe ay naguudyok ng isang kadena ng reaksyon. Ang isa pang bata ay lumaki na may hawak na telepono. Lumilipas ang oras sa isang 6 na pulgadang screen. Unti-unting lumiliit ang mundo. Napansin mo na ba ang pattern? Ang mga bentahe ay naiipon ng mabilis. Ang mga disbentahe ay nahuhuli ka sa walang katapusang mga siklo. Ang mga nagsisimula ng maaga ay hindi lamang nauuna, bumabilis sila, parang isang snowball na gumugulong pababa. Habang lumalayo ito, lalo itong lumalaki. Habang lumalaki ito, mas mahirap itong tumigil. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mayaman at napakayaman ay hindi tungkol sa pagiging mas matalino. Hindi ito tungkol sa pagiging mas mapalad, kundi tungkol sa kung saan ka magsisimula at kailan ka magsisimula. Ang isang tao ay namumuhunan sa edad na 25. Ang isang tao ay nagsisimula sa edad na 35. Parehong pamamaraan, parehong antas ng kita. Ang mga resulta pagkatapos ng 20 hanggang 30 taon ay maaaring daan-daang beses na magkaiba. Hindi ito mahika. Ito ay oras, ito ay compound interest. Bawat taon ay nagpapaliban ka, hindi ka basta-basta nawawala ng isang taon. Nawawala mo ang buong growth chain na sumusunod dito at ang oras ay isang bagay na hindi mabibili ng pera. Kaya huwag sayangin ang oras. Gawing pinakamalakas na kakampi ang bawat minuto. Kung ikaw ay mahirap noong edad na 20, mayroon ka pa ring kalamangan sa oras. Pero kung mahirap ka sa edad na 40, malamang mawawala ang lahat sa iyo. Sa edad na 20, karamihan sa mga tao ay itinataya ang lahat sa iisang pinagkukunan ng kita, isang trabaho, isang sweldo, isang punto ng pagkabigo. Kapag natuyo ang daloy ng kita na iyon, mga tanggalan sa trabaho, resesyon ng ekonomiya, mga aksidente, lahat ay naguguho. Hindi nilalaro ng mayayaman ang larong iyon. Gumagawa sila ng maraming daluyan ng kita. Iyan ang bentahe ng compound interest. Kaya rin dapat mong basahin ang From Debt to Wealth. Hindi ibinebenta ng librong ito ang pangarap na yumaman ng mabilis. Ipinapakita nito sa iyo ang paano putulin ang siklo ng utang, paano panatilihin ang pera sa halip na hayaan itong mawala, paano bumuo ng pundasyong pinansyal mula sa simula, paano lumikha ng karagdagang kita sa halip na umasa sa iisang sweldo. Hindi mo mababago kung saan ka ipinanganak, pero maaari mong baguhin kung saan ka magsisimula muli. Ang pag-unawa sa pera isang taon ng mas maaga ay maaaring magdulot ng pagbabago pagkalipas ng isang dekada. Mag-book mula sa From Debt to Wealth ngayon para makatanggap ng mga magagandang alok.